Ito mga paps, nagpapasalamat tayo sa customer na taga-Giginto sa tiwala at suporta. Ngayon, idadiagnose natin, tuturo ko sa inyo gamit ang MS3 900 Pro. Idadiagnose natin yan kasi hindi pa ito nadadiagnose. Sa upload natin, ito po ay umaandar na mga paps. Umaandar na yan. Oh. Noong nakaraan, ang hirap andarin ito mga pap. Oh. Lalagyan lang muna natin pipe kasi nga po napakaingay. Ito yung pipe niya, wala pang bracket. Lagay muna natin yan dyan. Ay, excuse mga paps. Inuubo tayo ngayon eh. Ayan o. Dapat may bracket na kayakap yan eh. Yan dyan, no? Nakayakap, no? Ganyan yan eh. Oh. Meron yan dyan, nakaganyan, no? Okay. Ngayon, dadiagnose natin. Ang kilay nito mga pap nandito. Ayan o, tukotin natin. Yan. Mga Honda Supra GT ay nandito po, ano. B1, B2, B3 o ano. Ayan o. Battery nandito lang po ang battery niyan. Ayan. Ayan, kilay niyan. Ginagamit yan po pag diagnose, pagre-reset, pag ng TP voltage inaalam at inaalam din charge ng battery. RP minor kung nasa standard bago po ibigay sa may-ari. Kasi po ito ay tinap overall refresh. Ayan. CB, Honda CB o Honda tulad nito, GTR ay favorite po namin ng mga ganitong makina. Kasi nga po, madalas na po kami gumagawa nito. Marami na rin po kami napatino nito, no? Ayan. Okay. Kung sa experience mo lang ang pag-uusapan mga pap, talaga nakakarami na kami nito. Marami na akong in-upload dito sa YouTube. Mga ginagawang ganitong makina. Troubleshoot at PMS, yan. Okay, kukunin natin yung ating diagnose nandito sa loob ng shop. Ito yung diagnose natin. Madilim dito. Ito po ay mahal, napakamahal po ito mga paps. Kaya pag gusto nyo mag-shop, mag-mechanic, kailangan nyo po talaga mag-imbest nito. Kasi napakahalaga mag-imbest nito mga paps, no? Diagnose na ito. Kasi kung wala kayong i-imbest dito ay mahirap. Yan. Yan. Bubuksan natin to. Yan o. Dalawa, para lang attach case yan mga paps. Para lang yung malita. Malita lagay ng pera. Ayan mga paps, oh. Ito pong diagnose na ito, mahal. Napakamahal din po ito. No? Hindi po biro presyo nito. At mayroon yan main keyline. Yan, main keyline. Oh. Main keyline. Oh. Monitor, ito rin yung monitor. Kumbaga para yung aparato. Diyan po makikita at malalaman ang problema ng motor, no? Lumalabas po dyan, no? Okay, sasaksak natin yung excuse po mga paps, saksak natin, isang kamay lang kasi hawak natin video, binibideo natin para i-share sa inyo. Ayan o, lalak natin yan. Ganyan po, kaya kung gusto nyo magpagawa ng motor dito sa ating shop, may mga diagnose tayo dyan para dyan, no? Ayan, lalagay natin yan dyan. At ito natin to, Honda yan, mahaba itong OBD6. Hindi, kabila. Eto. Ayan, lagay natin yan. Kaya kung nais nyo magpa-overhaul or magpa-PMS, magpa-diagnose ng mga ganitong Honda,
pumunta lang dito mga pap, no? Talagang ito yung aming favorite na ginagawa, no? Okay. May cellphone number po dyan sa page ko. Tawag lang po kayo kung gusto nyo magpagawa. Yan. Ayan, okay na. Nailagay na natin yung ano. Ang gagawin naman na natin, sasaksak to. Yan. Ito po yung keyline. Sasaksak yan dyan. Oh. Yeah. Oh, okay na. No. Oh, keyline. Ayan na, mga pap, no? Kita nyo, mga pap. Saksak na yan, keyline yan. Main keyline yan, tawag dyan. At pag inon po yan, saka lang po yung mabubuhay, no? Try natin. On. Oh, ayan, panel on. Ayan, nabuhay na rin, no? Ngayon, papasukin natin diagnose. Diagnose. Ayan, no? Ayan. Tapos, Honda tayo. Okay, yan, pumasok na sa Honda. Yan. Honda GTR, Honda GTI, meaning yan, G. Hanapin natin yung G. Yan. G, di ba? Oh. Ayan, hoy. G Orom nakalagay. Ito na lang, dito tayo sa other. Para mas madali. Oh, other model. Oh. Papasok agad po yan mga pap. Diretso. Ayan. Ngayon, pasukin natin yung error. Yung red DTC. Oy, no trouble. Ibig sabihin, wala raw error. Next. Oh, mayroon. 12 injector and circuit fault. Ngayon, i-reset natin. Reset. Reset yan. Pipindutin nyo lang yung okay. Ayan, try natin kung na-reset. Dito tayo sa storage. Wala na po. Ganyan lang po diskarte, no? Pagre-reset na to gamit itong OBD Moto 900 Pro, MST 900 Pro. Balik tayo sa engine data. Engine data, mga parameter. Yan. Ayun, ilabas na po. Okay na, speed. TP sensor 0.51 volt. Ayun. Tayo natin. Pandar rin natin, no. Ayun, namatay, mahina pa battery. Buhayin natin. Pasukin natin ulit. Ganyan po pag mahina battery pa, mamamatay talaga 'yan. Other. Ayun, data, engine data. Ayun. Tingnan niyo po. Ayan ang minor nasa standard. Ayan. Yan ang tinatawag na engine speed RPM minor. Ibig sabihin ang RPM niya nasa eksakto. Tinap overhaul po yan. Pinalitan ng clutch lining. Nag-top overhaul po. Wala sa timing chain. Pati yung post starter nasira rin. Ngayon, itinituno natin at itinuturo sa inyo paano pag-diagnose gamit ang Moto 900 Pro. Ayan. Okay, nasa magandang minor mga paps. Tingnan niyo yung guhit. Ang guhit niya nasa 1.2 nga lang, dalawang Ayan. Dito nasa accurate, nasa eksakto. Tapos maganda pa yung minor, no? Ganyan mga paps dito sa kay Mechanic Dr. Motorcycle Shop. Bago namin ibigay sa inyo, bago tinap-overhaul yan, dinadiagnose po yan para ma-sure yung RPM kung nasa tama, no? At yung error fault code, binubura yan pag nagkakaroon yan. Kasi nga mga pag ganitong motor, binaklas mo ang lahat ng sensor, nagkakaroon po yan ng error code, error fault code. Pag hindi nyo binura yan, magkakaroon ng problema yan. Minsan nagluluko ang ECU, magkakaroon ng backfire, magkakaroon ng problema ang ECU nyo. Number 1, kailangan i-reset, no? Ang mga error. Parang cellphone lang yan mga pap. Ang cellphone, kapag sobra na, napupuno na ng message o storage, ang yung storage nagahang. Bumabagal yung
bumabagal yung read, yung bumabagal function ng cellphone. Ngayon, ganun din dito sa FI, ng mga FI. Kailangan, pag ipinibimis, pag ino-overhaul, after ma-overhaul mga paps, ginaganito. Gumagamit ng diagnostol. Yun. Di ba? Ang sabi ng iba, hindi rin ako kailangan. No? Napakahalaga, bakit po ito nabuo yung keyline? Di ba? Kaya po may keyline para yan sa ganitong mga diagnose. May mga diagnose na tulad nito, mas mahal, napakamamahal. Nasa 6,000, 100,000, 35,000. Ito, medyo mura kasi to kasi matanda na po itong diagnose to. Mga nasa 3 years na yata to. Ito yung ginagamit natin, no? Yun lang ating kaya, no? Ayan mga paps, nakita nyo naman ang RPM. Nasa standard, eksakto, injector, 3.5 at angle sensor input. Ayan, B. Napakaganda. Yeah. Angle. Ayan na. Napakaganda ng RPM. Pinainit natin. Kailangan natin painitin kasi nga hindi po napapainit ito. Okay marami pa tayong i-upload na ganitong tutorial. I-share ko sa inyo. Hindi ko na ipagdadamot. Ipapaliwanag ko na rin sa yung paggamit, pag-reset ng ganito. Okay, sana panoorin nyo po ang YouTube channel natin. Araw-araw tayo open. Kung nais nyo magpagawa, araw-araw tayo gumagawa. Pumunta lang dito sa shop, no? Okay, yan. Pinainit pa lang natin. Painitin natin yung para mas lalong gumanda, tumining. Ayan mga papa, na. Minsan mga papa, malamig pa, mababa pa, minor. Pag pinainit, ayan. Kailangan bago ituno, painitin talagang maigi, no? Para mas gumanda yung circulate. Ayan. Dinala dito yan, talaga hindi maandar, hindi madali-dali, no? Nagdesisyon na tayo na ibaba ang makina. Yun nga, binaba nga yan mga pap. Okay maraming salamat sa mga customer na nagtitiwala. Please subscribe my YouTube channel. Please follow my FB page. Yan mga pap, legit yan. Legit Honda Supra GT. Yan. Kaya kung may mga Honda GT, Supra kayo, may problema makina, may problema ka ang takbo, may error fault code, may problema wiring harness, PM lang. Pumunta lang dito sa shop. Open tayo araw-araw. Yan mga pap. Napakaganda na ng tunog, no? Okay. Maraming salamat sa naka-subscribe sa ating YouTube channel, naka-follow at mga customer. Maraming salamat po sa inyo.